nagbabati ka, alam mo yung konsepto na maiintindihan na ng Diyos yan kasi ginawa ka na niya na may ganun. Pilipinas, huwag kayong mangmang. Sobrang daming scammer sa Pilipinas. Baka naman ang dahilan kung bakit hindi ka niya mahal dahil ikaw naman yung walang maiambag sa relasyon. Pag ang pera mo, inilagay mo na sa kamay ng iba, huwag ka nang umasang mababawi mo pa yan. Boss G, respect po sana sa tanong ko, lahat ba ng lalaki nagma-masturbate at bakit po mahirap yun pigilan? Salamat po sa sagot. Hindi ko masabing lahat, pero ang masasabi ko marami. Bakit mahirap pigilan? Kasi pantog na napupuno yan eh. Parehas yan ang konsepto ng pag-ihi. Pag napuno yung pantog mo, mararamdaman mo, nalilibugan ka. Ngayon, pupunta ka ngayon ng CR, magbabati ka. Yun ang pinakasimpleng sagot dun eh, na hindi maintindihan ng mga babae yan. Yung ibang ang babae, hindi na lang talaga uunawain yan eh. Na para bang pakaramdam nila, kasalanan mo pa kapag ka may ganyan. Eh kasama sa human nature mo yan eh. Ginawa ka ng Diyos na meron kang ganyan. Ano dahilan? Ba't ka ginawang may ganyan? For procreation to happen, para dumami ang tao. Every now and then, kailangan ilalabas mo yan. Yun nga ang problema, pag wala kang partner, magbabati ka talaga. O ngayon, nagkakatalo na lang ngayon yan. Kung manonood ka ng doon ka ngayon magkakasala. Pero kung hindi ka naman nanonood ng habang nagbabati ka, alam mo yung konsepto na maiintindihan na ng Diyos yan kasi ginawa ka na niya na may ganun. Alam mo, iniisip ko rin yung iniisip ko rin yung pakaramdam ng Diyos sa mga ganyan. Yung mga nauna bang propeta, hindi ba nagbabati yun? Yung iba nga sa kanila, 2 asawa eh. Yung iba nga sa kanila, ang daming asawa eh. Palagay mo ba, hindi nagbabati yun? Sipin mo yung konsepto na yun. Paano ginagawa nila? Alam mo, ako pakiramdam ko ron, naiintindihan na ng Diyos yan. Nilagay ng Diyos sa tao yan eh. Nagkakatalo na lang kung ano ginagawa mo towards that. Kasi magkaiba yung iniisip mo lang versus yung tinitignan mo talaga tas nakikita mo. Magkaiba yun. Versus yung kinikilusan mo in accordance sa kalibugan mo. Magkaiba yun. Gawin mo lang yung kailangan mong gawin. Tapos lumabas ka ng malinis ang isip mo, malinis din ang puso mo. Wala ka ngayon pagnanasa sa kapwa-tao mo. Sabi naman nung iba, bawal ikayan kasi yung Onan daw namatay. Onanism. Akala naman nila si Onan namatay dahil sa pagbabati. Inutusan kasi siya. Ang utos sa kanya, buntisin niya yung asawa ng kapatid niya kasi namatay nga yung kapatid niya. Yun ang kwento nun. May inutos sa kanya, sipingan niya, buntisin niya. Kasi kailangan niya magpatuloy ng lahi eh. Ang ginawa niya, sinipingan niya, tapos pinutok niya sa labas. Akala ng mga tao, onanism, yung onanism may pagbabati. Hindi ganun. Withdrawal yung ginawa ni Onan, hindi naman pagbabati. Ang dahilan kung bakit siya namatay nun, kasi hindi niya nga sinunod yung utos. Ang utos, buntisin niya. Ano ginawa ni Onan? Kinuha niya yung privilege, hindi niya kinuha yung responsibilidad. Yun ang ginawa ni Onan. Kaya siya namatay. Oh, see? Yung iba akala nila pag nagbati ka, para katulad ni Onan, mamamatay ka din. Ang hina talaga. Napakahina ng ibang nagbabasa ng Biblia eh. Magko-conclude ka na lang, sablay pa eh. Alam mong may utos eh, di ba? Ang utos, buntisin. Yun ang utos, buntisin. Para magkaanak siya dun, magpatuloy yung lahi. Hindi niya sinunod yung utos. Akala ng mga tao, nag-focus na lang dun sa, sinipingan, tapos pinutok sa labas. Yun bawal din magbati. Ha? Hindi naman siya nagbati. Sinipingan niya yung babae. Di ba? Hindi siya nagbati. Iba na lang eh. Ewan ko sa inyo. Bahala kayo sa buhay niyo. Parang yan eh. Yung mga utak ganyan. Utak malakay treated din yung mga yan eh. Bahala kayo sa buhay niyo. Saan nakuha ng mga anak ni Adan at Eva ang kanilang mga asawa at paano nagkaroon ng isa pang bayan kung dalawa lang naman ang anak ni Adan at Eva? Hindi naman dalawa lang ang anak ni Adan at saka ni Eva eh. Ang totoo, yung pinangalanan, hindi nga dalawa lang eh. 3 ang pinangalanan na anak ni Adan at saka ni Eva. Si Cain, si Abel at saka si Seth. Si Seth, kamukha pa ni Adam. Hindi kasi kayo nagbabasa. O tapos, saan galing yung mga anak nila? Inbreeding din. Sa kani-kanila din. Yung mga asawa nila, saan galing? Inbreeding. Kani-kanila din. Nagkaanak ng maraming, ano ka ba? 900 plus na buhay si 800, 900 si Adan. 800 years old, 900 years old. Hindi ko lang maalala kung eksakto eh. Pero sigurado ako 100% lampas 700 years siyang nabuhay. Taon-taon pwede namang manganak eh. Tapos sasabihin mo, nababasa ba ikayan sa Biblia na marami silang anak? Marami silang anak. Nababasa yun. Nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. Doon lang din, sa Genesis din, hindi ka lalampas ng Kapitulo 5. Tsagain nyo lang basahin. At nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. Pero babasahin ko sa inyo na, nasa Genesis din yun, may talatang ganun. At nagkaanak ng Google nyo na lang. Ayan, ito na lang pala. Assignment nyo na lang. Ngayon mismo. Lipat kayo ng Google. Tapos, type nyo, at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. Tapos, Bible. Tingnan nyo, lalabas yung verse na yun. Copy nyo, paste nyo dito. Pero ibig sabihin, isa lang ang sinipingan ni Adan, si Eva lang. Wala ka naman mababasang iba. Alam ka naman sipingan niya, anak niya. Weirdo yun. Sabi nung iba, parang galing daw kay Lilith. Huwag nyo entertainin yung idea na yun. Huwag nyo entertainin yung idea. Romano, Pintor, Ukit, Roman. Pakisagot, anong alam mo sa buhay ni Adan at ni Lilith? Walang Lilith sa Biblia. Walang Lilith sa Biblia. Kung meron yan, isusulat yan. Ngayon, walang Lilith sa Biblia. Hoax yan, hoax. Paano ko nasabi? Merong talata sa Biblia
na nagsasabi na si Eva ang ina ng lahat ng nabubuhay. Okay, so nakakahon na tayo dun ngayon. Si Eva ang ina ng lahat ng nabubuhay. Tapos, meron namang nakasulat sa Biblia din at the same time, nasa unang Korinto, kung hindi ako nagkakamali, ang unang taong si Adam. So, nakakahon na ngayon. Kahon na. Wala na, the end ka na dun. Si Adan ang unang tao na kinikilala sa Biblia. Tapos, si Eva naman ang ina ng lahat ng nabubuhay. So, wala ka ngayong area dun para isisingit mo pa na meron palang Lilith na una pa kay Adan. O meron palang Lilith na una kay Eva pagkatapos ni Adan. Bakit? Kasi si Eva ang naging ina ng lahat ng nabubuhay na tao. Si Adan naman ang unang tao. Kanino galing ngayon si Lilith? Wala kang pagsisingitan nun. Kaya nga sabi ko sa inyo, Pilipinas, swerte ka eh. May mga taong nagsisipagtyagang magbasa ng Biblia eh. Tanong ko lang po, paano po ba sumaya? Dahil maraming kabataan kagaya ko ang nababalot ng kalungkutan. Wala kasi kayo resulta. Ang saya, nanggagaling sa resulta, byproduct na resulta yan. Pag gusto mo, saya lang. Ayun ang problema. Pagkatapos mo magsaya, wala na ulit. Balik ka na naman sa neutral. Tapos yung neutral, dahil hindi tuloy-tuloy yung spike ng dopamine sa isip mo, yung neutral ngayon, dahil addicted ka sa dopamine, kung tawagin nila, addict sa dopamine. Ang nangyayari, pag nag-crash ngayon, kasi nagka-crash yan kung hindi nyo napapansin, parang konsepto yan ng pag-inom ng kape. Inom ka ng 3 basong kape, hyper na hyper ka. Tapos tignan mo, pag nag-crash yun, laga pa kang energy mo. Ganon yung konsepto nung pag-addict ka sa dopamine. Ang daming kabataan ngayon, addict sa dopamine dahil kakascroll eh. TikTok brains na sila eh. Hindi sila makatiis ng 15 minutes, hindi nila hawak ang cellphone nila. Mula pagising hanggang pagtulog, di makatiis. Ito lang si Ann, hindi makatiis ito eh. May customer na, hindi pa niya napapansin yung customer. Kakadut-dut niya ng cellphone niya. Kaya nga, naglagay ako ng batas dito, bawal siyang umupo na nagse-cellphone. Kung magse-cellphone siya, dapat nakatayo. Ito ang bad trip. Nakatayo na nga, dun siya nagse-cellphone, hindi pa rin niya napapansin yung customer kahit nakatayo na siya. Sobrang kaadikan sa kaka-cellphone. Ang malupit pa nun, nakikipag-video call pa habang may customer, habang naniningil siya ng pera, habang nagsusukli rin siya, tas hindi na magkaintindihan kung tama pa ba yung panunukli niya. Kaya nga sabi ko sa iyo, isang beses pa kitang makita humawak ng cellphone sa harap ng customer, pagbabawal ko na talaga yung pag-cellphone, tapos lahat na lang ng oras na makita kita nag-cellphone, ay nako, minus 100 ka sa incentive mo, bala ka dyan, maubos yung incentive mo. Ang tigas ng ulo eh. Hindi makaintindi ng konsepto ng this goes for all. Lahat ng kabataan, hindi makaintindi ng konsepto ng moderation. Yung wag kang kaabusado, 'di ba? Wag kang abusado. Mag-cellphone ka. Ano ba naman yung 15 minutos nagse-cellphone ka, tapos pagkatapos nun, 30 minutes magpahinga muna utak mo. O pagkatapos mong gawin yung kailangan mong gawin sa cellphone mo, tago mo muna cellphone mo. O pag may customer, manahimik ka muna ng kaka-cellphone naman. Hindi pa pwede yung nagsusukli ka, hawak mo yung cellphone mo kasi naka-video call ka sa kung sino mang hindi maintindihan na nanliligaw sa'yo o kung ano man ang trip ng lang yun, na hindi maintindihan din na nagtatrabaho ka. Tao yan, insensitive eh. Alam na nga niya nagtatrabaho. Alam niya nang may customer sa harap. Alam niya nang isusukli. Hindi pa ibaba ang cellphone. Insensitive eh. Kung sino man yung kausap mo na yun, insensitive yun. Hindi man lang niya maintindihan nagtatrabaho tayo dito. Tapos ito namang tao ko, insensitive din. Hindi niya maintindihan na may customer sa harap niya at hindi gusto ng customer na nagse-cellphone ka habang nagsusukli kasi hindi na magkaintindihan sa sukli kung tama pa ba o hindi. Pero ito diretso. Kung gusto mong matuto ng konsepto ng saya, ang saya kasi byproduct. Pitik ng dopamine yan eh. Kaya mo naman kumuha ng pitik ng dopamine kahit saan. Pero kung gusto mong maging habang buhay na masaya, gumawa ka ng maraming resulta. Yung dami ng resulta na meaningful, ha? Meaningful. Hindi puro pera. Yung dami ng resulta na meaningful, every time makikita mo na may medalya ka, every time na makikita mo may certificate ka, every time makikita mong ina-acknowledge yung galing mo ng kapwa-tao mo, lagi kang may pitik ng dopamine every time makikita mo yun. Tuwing pupunta ka ron sa loob nung kung saan man nakalagay yung medalya mo, tignan mo yung medalya mo, tapos alalahanin mo yung panahon na ni-recognize ka ng mga tao dahil sa galing mo. Tignan mo, lagi kang masaya. Ang daming kabataan yan. Wala kasi kayong karesulta eh. Yung mga grades nyo bagsak. Tapos ang inuuna nyo puro pagjojowa. Cellphone, maghapon, magdamag, hindi na kayo kumakain sa oras. O ngayon, ano kayo naaasahan nyo? Magiging masaya ba kayo niyan? Hindi. Ang pitik lang ng konting saya niyan kapag may jowa. Kasi yung dopamine ng utak mo, addict na addict ka sa dopamine. Pagka nilalambing ka ng jowa mo, masaya ka. Pero pag hindi ka pinapansin, miserable ang buhay mo. Bakit? Yung pinanggagalingan ng dopamine mo, hindi recognition eh. Hindi achievement sa mga tao. Achievement mo lang, personal, galing sa isang pirasong tao na siya yung nagva-validate sa'yo at siya rin yung nagpapapitik ng dopamine sa ulo mo. Ito, matuto kayo Pilipinas. Ang saya, ang pera, ang recognition, byproduct yan ng galing mo. Unahin mo muna yung taba ng utak, tapos yung galing. Pag nare-recognize ka na ng mga tao na matalino ka, at mataba utak mo, at magaling ka, at may resulta ka, tignan mo, tuloy-tuloy na masaya ka. Tuloy-tuloy din na may pera ka.
may nagtanong dito kanina, Mm. pwede ba daw kumain dito ang mga Muslim? Pwede. Kasi oo. balak daw niyong umuwi next year at kakain dito. Walang touch ng baboy ito. Walang touch ng baboy ito. Hindi ko magigagaranti sa inyo na halal yung karne na ginagamit o yung halal yung mismong produkto. Ang dahilan kasi, mahal kasi ang certification ng halal. Wala pa kaming business permit na actual na business permit. Meron pa lang kami rito barangay permit. Pero akong mismo personal yung nagagaranti na maingat kami sa paggamit ng kahit na ano tungkol sa may kinalaman sa mga bagay na tungkol sa pagkain ng Muslim at saka ng Sabadista. So walang touch ng baboy ito kahit kapraso. Kahit yung mga pinaglulutuan namin, walang touch ng baboy ito kahit kapraso. Hindi nabahira ng kahit na anong baboy ito. Sigurado ako ron kasi ako mismo naniniguron yan. Brother, paano mapanatili ang peace of mind or hindi makaranas ng stress sa work? Regards ulit sa inyo, lahat dyan, daan ulit ako soon. Ang peace of mind para sa akin, nanggagaling yan sa kawalan ng problema. Payapa isip mo. Kaya pag may pumasok na problema, resolbahin na kagad. Pasok ang problema, resolbahin na kagad. Kasi matatanggal yung peace of mind mo kapag may problema tapos hindi mo nire-resolba, tapos nagkakapatong-patong na yung problema. Ganyan ang gawain na iba eh. Dadrama muna sa mga tropa, iyak-iyak muna, bla bla. Ang daming reklamo, ang daming drama. Ayaw na lang resolbahin yung problema. Tapos paulit-ulit doon sa parehas na pagkakamali. Tapos magdadrama pa. Paulit-ulit ka na nga sa parehas na pagkakamali. Nagdadrama ka pa. Palagay mo mariresolba dyan yung problema? O palagay mo lalala lang yung problema, hindi mo lang pinapansin? Ang peace of mind, nadadaan yan doon sa may pumasok ang problema, resolbahin. Pasok ang problema, resolbahin. Pasok ang problema, resolbahin. Alam mo nang yung kung ano yung tama, resolbahin mo na lang. Ganun kasimple peace of mind. Ngayon, para hindi ka ma-stress sa trabaho, mag-focus ka sa resulta. Tignan mo, pag resultado ka, pag magaling ka sa trabaho mo mismo, celebrated ka na nga ng lahat ng mga tao to, ang tuwa sila pag nakikita ka nila kasi alam nila na may solution sa mga problema nila. Pag nandun ka sa paligid, pati ikaw tuwang-tuwa ka rin dun sa pitik ng dopamine na nakukuha mo dun sa pagkatuwa ng mga kasama mo sa trabaho. Pero pag sa'yo mga kasama mo sa trabaho, tignan mo, yan din yung pinakamabilis na paraan para ikaw mismo miserable ka rin sa trabaho. Burat na sa'yo yung mga katrabaho mo eh. Pati boss mo, inis na rin sa'yo eh. Ngayon, ano ngayon ang mangyayari? Sasabihin mo ngayon, bla bla, may favoritism. Mo, wala kang resulta eh. Bakit may mga pangarap na hindi natutupad ang pangarap kahit gustong-gusto nilang tuparin ang pangarap nila? Hindi yan dun sa gusto eh. Dun yan sa ginagawa mo ba? Tinatrabaho mo ba? Oh, sige, gusto mo nga. Sobrang gustong-gusto mo nga. Pero tinatrabaho mo ba? Kasi may mga tao ako nakilala, gustong-gusto yung pangarap. Pero pag panahon na para trabahuhin yung pangarap, ang daming drama. Marami akong kilalang ganyan tao eh. Actually, halos lahat nga eh. Tanongin mo yung mga nasa squatters area. Sasabihin nila, para-parehas sa sinasabi nila eh. Ang tagal na kasi ako squatter, kaya I should know eh. Tinanong ko rin naman sila eh. Mga kapitbahay ko noon, nung panahon ko squatter pa ako. At saka yun yung nandiyan kila Ashley. Pinagtatanong ko din yung mga kapitbahay eh. Ano ba pangarap mo? Magkaroon ng sariling bahay. Okay, paano ka magkakaroon ng sariling bahay? Pag nanalo sa loto. Pag yung anak ko nakapangasawa ng kapag pinagpala ni Lord, bakit hindi ka makarating sa pagpapatayo ng bahay? Hirap ng buhay eh. Ba't mahirap yung buhay? Kasalanan kasi ng gobyerno eh. Mahal ang bilihin eh. Corrupt sila eh. Sila eh. Paulit-ulit. Ayaw nyo na lang trabahuhin. Pinapakita ko na nga sa inyo kung paano tinatrabaho eh, di ba? Ako na mismo, mano-mano. Ako na mismo, personal. Pinapakita ko na lang sa inyo, mano-mano. Ako na mismo. Ang gagawin nyo na lang, sasabayan nyo na lang. Anong masasabi mo daw dun sa pinakabatang naging santo ngayon? Hindi naman ako naniniwala ron eh. Sorry yung process of canonization. Hindi ako naniniwala dyan. Hindi ako naniniwala sa process of canonization. Hindi ako naniniwala na patay na tsaka mo pala ituturing na santo, di ba? Kasi nasa Biblia kasi mga santo, buhay eh. Is there peace in suffering? Oo. Parang ako, suffering ako ngayon eh. Gusto ko ba ito nasa tabi ng kalsada ko? Lambot-lambot ng kama ko. Ng gantong oras natutulog na ako rito eh. Suffering ako ngayon eh. Pero I'm at peace. Kung hindi nga lang talaga dahil sa inyo, kundi dahil sa pagmamalasakit ko sa inyo, hindi ako magtsatsaga ng ganito. Sarap-sarap ng personal na buhay ko eh. Nakiga ka sa masarap na kama, na air condition, tapos nanonood ka pa. Yung iba nga sa inyo, nakita na yung gaano kalaki yung kwarto ko eh. Haba ng panahong na nasa social media ako. Isang beses lang ako nag-post ng kwarto ko, tapos madilim pa. Isang beses lang. Yung mga matatagal na nakasubscribe sa akin, nakita na nila yun. Pero anyways, there is peace in suffering. Parang katulad nung kay Kristo. Pag na kay Kristo ka, payapa ka. Ang tawag doon, sabat, kapahingahan hindi ng laman, kundi ng kaluluwa. Pumasok kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapayapaan. I will give you rest. Ayan, Apokalipsis 9:6, hahanapin ng mga tao ang kamatayan, ngunit hindi ito matatagpuan. Literal ba ito? Katunayan na ba ito na kaya ng Diyos na gawing immortal ang isang tao? Hindi immortal yun, hahanapin yung kamatayan, pero hindi matatagpuan. Ibig sabihin, sobrang sakit kasi nung mangyayari sa kanila eh. De, binuksan yung isa sa mga tatak, tapos bumuka yung lupa. Pag buka ng lupa, may mga lumabas na mga malalaking balang. Anong sa Tagalog ng balang? Grasshopper, kasi laki ng kabayo. Seryoso yun, kasi laki ng kabayo. Tapos may panusok sila. Tapos lahat ng mga tao
taong matutusok nun, merong lason yung mga balang na yun. Tapos lahat ng mga taong matutusok nun, they will be in extreme pain. Tapos gugustuhin na nilang mamatay sa sobrang sakit ng mararanasan nila, pero hindi nila makikita yung kamatayan kasi hindi nakakamatay yung lason. Yun ang malamang nun. Maliban na lang, pag nagpakamatay ka, hahanapin ang kamatayan, pero hindi ibig sabihin nun, nagpapakamatay sila. Hindi ganun. Ibig sabihin, hihingi nila, sana mamatay na lang sila. Kasi hindi pa naman immortal yung mga tao na titirahin yan eh. Maliban na lang yung mga kasama ni Kristo. Pero yung mga kasama ni Kristo, may immunity sila dyan sigurado. Kasi isipin mo naman, ginawa kang immortal ng Diyos, tapos wala kang immunity dun sa, wala kang immunity dun sa panira ng balang. Yung mga yun, galing sa Diyos yun eh. Yung lalabas dun sa ilalim ng lupa, galing din sa Diyos yun eh. Hindi naman galing sa demonyo yun. Tapos si Kristo, may mga kasama niya, immortal. Pasok na 1,000 taon yan eh. Isipin mo, immortal ka na. Hindi ka ba bibigyan ng immunity dun? Sa mga ganong lason-lason? Immortal ka nga. Bibigyan ka immortality. Tapos nasasaktan ka rin, literal. Tapos yung sakit tumatagal. Boss, may kaluluwa rin ba ang mga engkanto at saan napupunta ang mga engkanto pag namatay sila? Hindi kasi ako naniniwala sa gano'n sa laman lupa. Isipin mo, nakatira ka sa puno. Ano pinagkakaabala mo sa puno? Wala, nandun ka lang. Nag-aantay ka lang ng iihi sa'yo. Gano'n, palalaki mo yung niya. Alam ko, Bad trip. Yung common sense eh. Walang ka-common sense kahit kapraso ron eh. Nakatira, para ka nuno sa punso. Ganon. Nag-aantay ka lang ng iihi sa'yo. Anong ginagawa mo ron maghapon? Nakatanghod ka lang, nag-aantay ka lang ng iihi sa'yo para may palalaking ka. Diba ganun yun eh? Tabi-tabi po. So, ano ibig mo sabihin? Pagka nagtabi-tabi po ka, dun sa nuno, iilag siya sa ihi mo, tas okay lang ihian mo yung bahay niya, ganun? If a Bitcoin was the size of a quarter, all 21 million of them would fit inside a single shipping container. But to fit the dollars the Fed prints on average every day, you'd need 72 shipping containers. Each year, you'd need 26,280 containers. And to fit what they've printed in the last decade, well, you'd need a lot more than that. Naman! Diba? Wala ka common sense kahit kapiraso. Ano may password? Ganon, no? Tabi-tabi po. Ano gagawin na nuno? Iilag. O sige, ihi ka dyan sa bahay ko. Okay lang yan. Hindi ganon. Nakakainis yung level ng ng ganun, no? Tingnan mo, pag biniyak mo naman yung nuno sa punso, sinasabi na nuno sa punso, kung hindi man bahay ng anay yon, bahay ng langgam. Ano, nakikipanirahan yung nuno sa punso sa bahay ng langgam? Ang alam ko kasi ang konsepto, parang malatao yan, marunong mag-isip. Parang tao, marunong mag-isip, spiritual forces. Ano ba't makikipanirahan kang kasama ng langgam? Di ka marunong gumawa ng sarili mong bahay? Hindi nagme-make sense eh. Ano ba Pilipinas? Ano bang yan? Ikaw nuno sa punso ka. Lumalabas ngayon na para bang mas matalino ka pa kaysa sa mga tao kasi spiritual being ka. Hindi ka marunong gumawa ng sarili mong bahay, nakatira ka sa bundok. Di ba? Yung common sense. Yung common sense, wala. Walang common sense. Alam mo yun, pwede kang magtayo ng sarili mong bahay. Hello? May powers ka. Wala ka common sense. Walang ka common sense yung mga naniniwala dyan. Siguro ganun lang talaga eh. Yung common sense, hindi ganun ka-common eh. Advice po sa long-term relationship, boss, total naka-long-term ka rin po. Communication is key. Communication. That regular. Once a week. Na hindi ko nga nagagawa yun eh. Parang 2 buwan yata kami halos di nakapag-usap ng personal. Parang LDR na kami. Importante, communication sobra. Kailangan i-over-communicate nyo yung konsepto na yun. I-over-communicate nyo yung relationship ninyo, i-over-communicate ninyo yung mga plans nyo, yung mga goals nyo. Kung hindi man kayo nag-a-align, magsuportahan kayo kahit di kayo nag-a-align. At the same time, isabay mo na rin na dapat meron kayong common goal. Pero dapat meron din kayong separate goal. Parehas kayong merong gustong marating, magkasama, magkatulong kayo rito. Tapos siya rin may gustong marating, tutulungan mo siya rito. Ikaw rin meron gustong marating, tutulungan ka rin niya dun. Para you have enough distraction inside your head, parehas kayo na hindi kayo nagbubungangaan sa isa't isa at tayo ng puso pinapalaki ninyo. Kasi pag wala kayong plano para sa sarili ninyo, literal, wala kayong plano na magkasama, wala rin kayong plano na magkahiwalay, tapos kayo lang talagang dalawa yung mga atensyon ninyo nakatutok sa isa't isa, maghahanapan kayo ng mali sa isa't isa. Tapos ngayon, sasabihin nyo, hindi ka na satisfied. Paano ka masasatisfied? Parehas kayong nakatutok lang ang atensyon nyo sa isa't isa. Lahat ng relasyon na nakatutok lang ang atensyon nyo sa isa't isa, mag-i-spiral of doom kayo dyan. Paikot-ikot lang kayo sa parehas na cycle. One of those days, masusuya kayo sa parehas na cycle na si lalaki, yung mga damit niya, pakalat-kalat. Si babae naman
naman yung bunganga niya, pakalat-kalat din, masusuya kayo ng ganun. Pag di ka ba mahal ng mahal mo, dapat mo pa bang ipaglaban o pakawalan mo na lang kahit masasaktan ka? Lalaki ba yung nagtatanong? Yes po. Lalaki. Ang mga babae, emotional beings. Minsan nadadaan sa effort yan. May mga ganun, may mga nadadaan sa effort. Pero minsan, hindi na talaga. I will say risk versus reward ratio. Ano yung risk na masayang yung oras mo? Diba? That's one. Resources mo masayang, that's two. Nag-aantay lang siya ng tamang tao habang nasa iyo siya, that's three. Ano naman ang reward kung itutuloy mo? Merong possibility baka mapahal-mahal siya sa'yo, that's one. Two, ano ba yung mga kaya niyang i-offer sa'yo kung mapamahal siya sa'yo, that's two. Three, maganda ba siya? Status symbol din yun bilang sa'yo, bilang lalaki. So nakadepende ngayon dun sa risk versus reward ratio. Pag yung risk masyadong mataas, na wala rin lang naman kayang iambag yung babae, tapos may anak pa, syempre kasama sa mga risk yun, mag-aalaga ka ng bata automatic yun na kapag may anak. Hindi na importante kung ikaw single father o single ka lang talaga, hindi wala kang anak na lalaki. That's also a risk na mag-aalaga ka ng anak na hindi sa'yo. Kailangan mo isama sa equation yun Tapos, baka siguro mabunga nga yung babae, wala rin namang maiaambag talaga. Kailangan mo talagang alamin kung ano talaga yung pakinabang sa'yo nitong babae na to, ano yung maiaambag sa'yo ng babae na to na hindi ka rin naman mahal para pag-effortan mo siya ng matindi. Ano maiaambag niya bilang babae? Bukod sa niya. You have to put that into the equation. Kung siya naman may malaking maiaambag, baka naman ang dahilan kung bakit hindi ka niya mahal dahil ikaw naman yung walang maiaambag sa relasyon. You have to put that into the equation as well. Kasi sa madalas na pagkakataon, emotional beings ang mga babae. Pag napo-provide mo yung financial needs niyan, emotional needs niyan, intellectual needs niyan, nagpo-provide ka rin ng konting drama along the way, hindi mawawala pag-ibig sa'yo niyan. Mananatili yan. Maliban na lang siguro, hindi ka masyadong kagwapuhan, tas ang habol pala niya, poging lalaki. Siyempre, mahihirapan ka dun sa parte na yun. Pero kung meron namang maiko-compensate na ibang parte naman, kailangan mo i-check kung ano yung risk versus reward ratio mo. Kailangan mo magkalkula na pag nakuha mo ba yung pagmamahal niyang babae niya na napakahirap kunin kasi hindi nga ikaw ang gusto, ano bang maiaambag niyang babae niyan sa buhay mo? At kung marami siyang maiaambag, ikaw naman, ano naman ang maiaambag mo sa buhay niya? Kasi baka kaya hindi ka gusto kasi wala kang masyadong maiambag sa kanya. Boss, anong ibig sabihin na lagi ka napapanaginipan ng isang batang lalaki age of 9 years old? Ako, napapanaginipan? Hindi ko alam. Ang malamang niyan, ang mga bata kasi, konti pa yung mga bagay na na-experience at nakita nila sa mundo So kung ano yung pinaka-kinalagyan nila ng maraming emotion, yun yung madalas na napapanaginipan nila. Pag nagka-crush ang bata, napapanaginipan niya yung crush niya. Nilagyan niya ng maraming emotion yun Magulang niya, kapag ka sobrang laki ng involvement ng magulang ng bata sa buhay niya, napapanaginipan niya ang magulang niya. Minsan napapanaginipan pa nga niya, namamatay yung magulang niya Tapos syempre, pagising nun, bangungot yun, iiyak ngayon ng bata. Ngayon, siguro, ganun, bata pa, konti pa experience, tapos ako yung nagkaroon ng maraming emotional attachment yung bata, nakapag-invest siya sa akin ng emotional attachment sa pakikinig niya, tapos paulit-ulit. Kasi syempre, kayong magulang, kayo nakikinig sa akin, diba? So baka ganun, baka isa yun sa mga possibility. Pero ayoko magbuhat ng bangko na, bla bla, may ibig sabihin yan. Ayoko ng ganun. Hindi ako ganun, hindi ako presentado alsado sa ganun. Sigurado, lilitaw na naman dyan ng mga basher, Messiah syndrome. Hindi, malayo ako sa ganun. Sorry, pasensya na kayo, malayo ako sa Messiah syndrome. Hindi ko iniisip na ako ang tagapagligtas ng mga tao, hindi ganun. Marami lang nakita yung mata ko, marami lang narinig yung tenga ko, marami lang mga bagay na naisip, marami lang mga bagay na nakita ko yung mga tao na ginawa nilang tama, ginawa nilang mali, at marami rin ako mga nagawang tama, marami rin ako ng mga nagawang mali. Ngayon yung mga experience ko, yun ngayon yung mga bagay na naibabahagi ko sa inyo. Yung mga best practices ko ng mga panahon na yun. So you can cut to the chase. Kaysa mag-trial and error ka, tanong mo na lang sa akin, baka sakaling meron akong naranasan dyan o meron akong nakitang ganyan in the past, baka sakaling makatulong sa iyo yung konting insight ng buhay ko. Yun ang ginagawa ko, pero hindi yan Messiah syndrome na niligtas ni Chester ang mga tao. Hindi ako ganun. Sorry, hindi ako ganun. Gusto ko itang iligtas sa kahirapan, kaya tinuturo ko na sa'yo kung paano yung daan papunta sa pagyaman, pero hindi naman lahat ng tao magpapaligtas May mga tao gusto talaga nila maglubalob sa kahirapan Wala namang masama ron. Kung ganun yung buhay na gusto nila ikabuhay diba? Ang gusto ko lang mga iligtas na mga tao, yung mga taong baka mag-subscribe kasi kayo doon sa mga ng siraulong mga influencer na payayamanin ka daw, bibigay mo lang pera mo sa kanila. Kayang baguhin yung buhay mo in 15 days, bibigay mo lang pera mo. Tapos presyo 9,000. Habit nga 66 days bago mabago Yung sa kanya, buhay mo kayang baguhin 15 days lang. Absurd yung claim. Absurd, grabe. Ang tindi ng claim niya. Sana mapansin mo po kasi sobrang sakit na po, wala po akong mapagsabihan. Ng alin? Sama ng loob niya. Message mo na lang ako, PM mo ako doon sa sama ng loob mo, makikinig ako. Sana nga lang iklian nyo lang ng konti kasi libo yung nagme-message sa akin Yung iba litanya talaga, tas wala man lang break doon sa pagitan. Lagyan nyo naman ng konting pagitan, diba? Lagyan nyo ng paragraph, diba? Hindi yung isang mahabang ganyan. Kakaapat na scroll na ako. Alam mo yung pag-scroll mo na gano'n, di mo makita kung saan ka huling natapos. Kasi walang paragraph, isang mahaba lang talagang blot ng message na pag gano'n. Walang break, walang pause, walang kahit ano. Alam mo yung wala akong oras para magbasa ng gano'n. Maikli lang. Kasi maiintindihan ko naman kayo, hindi mo na ako
Ay, hindi nyo na kailangan ibigay sa akin lahat ng buong detalye kung mula nung pinanganak kayo. Ang haba masyado nun. Inform ko lang kayo, Pilipinas. Merong mga nanonood sa akin ngayon, mga nadali dun sa kung ano man yung scam na nangyari na itong mga nakaraan. Ingatan ninyo ang sarili nyo, sobrang daming mga scammer sa internet. Lahat ng mga tao na kahit ano pa ipagpapapasa sa inyo kasi meron parang, nakita ko yung parang meron pampirma ng Bangko Sentral yata, hindi ko maintindihan. Pero alam mong scam na scam eh. Ang nasa kanan, pinakababa kanan, si Jokno ang pumirma. Tapos yung address, California. Ano ba yan? Tapos alam mo yung ang daming mga government logos dun sa na alam mong na lang talaga pag na-scam ka nun. Ako naman, nagtataka naman ako sa mga tao na yan dahil lang pinasahan lang kayo ng dokumento, hindi nyo naman iniisip na kahit sino kayang gumawa ng pekeng dokumento. Hindi nyo nakita yung opisina, hindi nyo nakita yung kung sino yung katransaksyon ninyo, basta pinasahan lang kayo ng kung ano man, na dokumento ko no, na legal ko no sila, binigay nyo naman yung pera nyo sa kanila. Ang hirap hanapin yung mga tao na yan, in case hindi nyo alam. Ngayon, isang grupo sila ngayon, na-scam sila ng kung ano-ano yung mga pinagpapasa sa kanila. May mga dokumento pang pinakita sa kanila na para pagpapatunay daw na legit sila. Nung nakita ko yung dokumento, alam ko na kagad, umpisa pa lang scam eh. Shell Jokno dito sa kanan, tapos ang address, California. Ano ba yan? Shell Jokno dito lang naman sa Pilipinas sa opisina niyan eh. Tapos parang may seal pa ng Bangko Sentral sa ibabaw, parang ganun. Intel ko no. Ang Intel, in case hindi nyo alam, yung Intel Inside, kung hindi kayo aware, yung Intel Inside, private company yan, hindi yan government agency. Isang tingin pa lang, scam na scam eh. Dahil lang nagpasa ng dokumento sa kanila, akala nila legit, tapos binigay naman nila yung pera nila dun. Investment ko no, uulitin ko Pilipinas. Huwag ka pagdating sa mga investment. Pag hindi mo pa nakikita tao, walang opisina, alam mong pagka tumakbo, hindi mo mahahagilap, huwag mong ibigay yung pera mo dyan. Binigay sa akin, isang mahabang listahan ng mga taong naloko. Isang mahabang listahan ng mga taong naloko at milyon na daw ika ang nadadali. Milyong piso na daw ang nadadali. Sabi ko, grabe naman. Binigay niyo yung pera niyo dun. Hindi mo na mahahagilap yan. Ako, I strongly suggest umusad na lang kayo. Mas madaling gumawa ng pera kaysa maghabol pa dyan sa mga yan. Kasi titigil ang buhay mo dyan eh. Isipin mo yung konsepto na tumigil ka na sa pangangarap kasi yung buong naipon mo, binigay mo dun. Ngayon, inilaan mo na lang ang buhay mo sa paghahabol dun sa mga taong hindi mo alam kung ano itsura, hindi mo rin alam kung nasaan, hindi mo alam kung may opisina ba o wala. Ang meron ka lang, cellphone number ng mga tao na yun at saka yung mga pinasa sa yung dokumento na lahat puro peke. Pilipinas, huwag kayong mangmang, huwag kayong sobrang daming scammer sa Pilipinas. Pag ang tao lumalapit sa inyo, gustong makuha ang pera ninyo, tas wala namang ibibigay sa inyong kapalit bukod sa kapirasong inang papel o kung ano man yung dokumento lang ang kapalit ng pera mo, alam mo na scam yan. Alam mo na, common sense na lang yun. Common sense, Pilipinas. Common sense. Ingatan ninyo ang sarili nyo, masyadong maraming tao na interesado sa pera ninyo. Masyadong maraming tao ang interesado sa pera ninyo. Nagkapera ka ng konti, gusto mo invest, wala kang malay sa pag-i-invest. Mas madali pa sa'yo magtinda ka sa kalsada katulad ng ginagawa ko kasi mas malamang na makabisado mo pa yung konsepto ng pagtitinda sa kalsada kaysa ilalagay mo yung pera mo sa kung saan man, kung sino mang Poncio Pilato na pagkatapos nun, hindi mo na ngayon mahanap kung nasa na pera mo. Ang suggestion ko sa inyo dun sa mga na-scam, ang dami nila, mahigit 50 sila. Ang suggestion ko sa inyo, kayong mga na-scam, mag-move forward na lang kayo. Sige, welcome kayo, nabanatan niyang mga yan, pumunta kayo sa NBI ng magkakasama, sila ngayon ang isa lang ngayon ang magbibigay sa inyo ng direksyon kung saan kayo dapat pumunta para baka sakaling mahanap yung mga yan. Baka sakaling mahanap. Pero hindi pwedeng tumigil na lang basta ang buhay mo at ang paghahanap buhay mo at ang pag-iipon mo dahil naghahabol ka dyan sa mga tao na yan. Let's just put it this way, Pilipinas. Magkaintindihan tayo. Pag ang pera mo, inilagay mo na sa kamay ng iba, huwag ka nang umasang mababawi mo pa yan. Gano'n na lang. I knew I needed to find a way to navigate the market with more confidence. That's when I discovered Kraken's educational resources. Their guides, tutorials, and market analysis helped me understand the market and make more informed decisions. And what really impressed me was Kraken's support team. They were available 24/7 to answer my questions and even helped me troubleshoot orders I was trying to fill when I needed it. If you're like me and curious to get back into crypto, I highly recommend checking out Kraken. With Remitly, convenient ang pagpapadala ng pera para sa mga special moments. Madali at mabilis lang from the app or online. Gamit ang mga convenient na delivery method para matanggap ng loved ones mo sa Pilipinas ang pera nila.
For more peace of mind, matatrack mo ang pera mo hanggang makarating ito sa loved ones mo. Ipadama sa pamilya at mga kaibigan na nariyan ka para sa kanila. Mag-send ng pera sa Pilipinas gamit ang Remitly app. I-download na ang app. Parang kahapon lang, kailangan siyang tulungan ng kapwa-tao eh. Di ba? Tapos ngayon nakakampanya na dahil lang kung sumikat ka ng kapraso. Napipikon ako, naiinis ako. Magalit kayo sa akin, wala akong pakialam. Pero alam ninyo, Pilipinas, alam ninyo na ang dahilan kung bakit ako nagagalit para sa ikabubuti ninyo. Oo, narinig ko nga yan eh. Palagay ko si Rosmar kahit paano may utak-utak eh. Pero hindi ko nga alam kung ano plataforma ni Rosmar. Hindi ko alam kung ano plataforma ni Rosmar. Pero yung grabe naman yung Diwata. Parang kahapon lang, no? Parang kahapon lang kailangan siyang tulungan ng taong bayan. Tapos ngayon nakakampanya na. Ano to, kahit sino na lang, pwede? Okay pala yung ganun. Nakakapanlumo ang Pilipinas pagka ganyan. Kaya nga sabi ko, ako palagay ko dapat talaga gumawa ng batas para mapigilan yung mga ganyan nuisance candidate eh. Meron naman ng batas para doon. Pero at least at the very minimal, palagay ko dapat itaas yung minimum na na requirement para makakampanya ka. Palagay ko nga dapat i-civil service muna eh. Bago ka makakampanya, dapat nakapag-civil service ka muna at pumasa ka muna. Kasi tignan mo yung konsepto, parang kahapon lang kailangan tulungan si Diwata, tapos ngayon dahil lang nagkapera, nakakampanya na. Dahil lang sumigat na kampanya na. Ano yan? Ba't ganun? Ano alam niyan sa politika? Ano alam niyan sa paggawa ng batas? Hindi ko maintindihan yung ganung konsepto eh. Kita mo, with all the knowledge that I have, with all the wisdom that I have, meron naman akong konting alam sa politika, pero tignan mo, hindi ako kumakampanya. Kasi alam kong merong mas deserving kesa sa akin eh. Alam mo yun, may taong mas may puso kesa sa akin, merong taong mas qualified kesa sa akin, yun yung mga dapat na nandun. Ako, tutulong na lang ako doon sa mga tao na yun. Pero hindi para ako kakampanya pa. Kasi I don't feel like I deserve any position in the government. Pero itong si Diwata, na naman, nakakaburat. Kung ganyan rin lang naman ang politika natin, Pilipinas, lulubog tayo pare-parehas. Maniwala ka sa akin, lulubog tayo pare-parehas. Pag binoto nyo pa yan, talaga. Pare-parehas tayong lulubog kung ganyan yung mga mambabatas na gagawin ninyo. Ano alam niya sa paggawa ng batas? Eh kung si Bato de la Rosa nga, tignan ninyo, di ba? Kung si Bato de la Rosa, partida PNP chief na, pero umaamin siya na hindi niya alam kung ano ginagawa niya sa politika pagkatapos niyang maiboto siya ng mga tao na tagagawa ng batas. Umaamin siya, pero PNP chief na yun ha. Si Diwata, sino siya? Di ba? Nakakaburot yung ganun. Ako palagay ko talaga dapat magkaroon talaga ng minimum, taasan natin yung minimum requirement bago ka makakampanya. Hindi kahit sino na lang pwedeng kumampanya dahil lang sumikat ka. Kasi isipin mo, 'di ba? Isipin mo yung konsepto na dahil lang social media influencer ka, pwede ka nang kumampanya. Eh ano ibig sabihin nun? Kahit nilaro mo lang yung politika, tapos pinagtripan ng mga taong bayang iboto ka, 'di ba? Ano ngayon ang magiging itsura ng politika natin sa mga susunod na panahon? Hindi nga korap eh. Okay lang sana. Kahit pa paano medyo may magagawa pa yung mga korap sa politika eh. Pero isipin mo, puro mga yung mga politiko natin. Nakakatakot yun, Brad. Nakakatakot makita yung politika natin na puro yung mga nangangampanya. Mas pabor pa ako ng kapiraso ng kahit papaano medyo kurap ng konti eh. At least maraming nagagawa. Pero kung puro ano magagawa niyan sa politika natin? Nakita ko yung listahan eh. Yung iba ron, talaga. Kung makakandidato ka, sino ka ba? Ano ba nagawa mo? Yung iba, gumawa lang ng clout, kumakandidato na. Nung naman po ni MJB, anong masasabi mo sa sinasabi ni Bob Marley na if she's amazing, she won't be easy? Totoo naman yun. Anything precious is hard to find. Kasi kahit si Solomon, sinabi niya yun eh. May mga bagay na talagang nahirapan talaga si Solomon na hanapin katulad ng katotohanan eh. Tinatago daw yun eh. Nakatago. Hindi lahat ng ito sa bagay na sigurado ko, yung mga precious stones, precious metals, mahirap mahanap. Katulad ng ginto, katulad ng diamante, katulad ng brilyante. Yes. Ngayon, kaya yung mga easy to find, mga easy to get, hindi precious yung mga yan eh. Anong masasabi mo sa presidente ng Pilipinas about sa mga tumatakbo ngayon na mga influencer dito sa Pilipinas? Walang kinalaman dun yung presidente ng Pilipinas. Walang kinalaman doon yung presidente ng Pilipinas. Pero I think it has something to do with the, I will say, low level of requirement on being a politician. Palagay ko dapat itaas yung requirement para maging politiko ka. Yun ang palagay ko. Dapat itaas yung requirement para maging politiko ka. Not necessarily college graduate, I think. Palagay ko kahit hindi college graduate, pero at least at the very minimum, palagay ko dapat naka-civil service para alam nila kung paano magsilbi sa mga kapwa-tao. Kasi isipin mo, tingnan mo, nakita ninyo, derechahan lang tayo Pilipinas. Sasama lang loob nyo sa akin, pero derechahan tayo. Nakita nyo,
si Diwata na kumakampanya. Pero nakita nyo rin si Diwata kung ano nangyari nung sumikat na siya at nakita ninyong naaaburido siya pag nagpapapicture ang mga tao sa kanya. Doon pa lang sa punto na naaaburido yung mga tao sa kanya, naaaburido siya sa mga tao pag nagpapapicture sa kanya, mga tao. Ano palagay ninyo kung uupo ngayon yan sa opisina sa gobyerno? Hindi lalong napikon yan kapag kami nagpapapicture sa kanya. Hindi nga siya sumusunod sa batas, di ba? Hindi ko alam. Yung sa kalsada niya, di ba nahuhuli siya lagi? Nung unang ano niya. Teka mo. Ayaw Ako niya lang din ng ano yun kaalaman sa batas eh. Tapos, 'di ba, parang ang pakiramdam niya, parang pinagkakaisaan siya, ganun, 'di ba? Where in fact, okay, street vendor ka, pwede ka naman kumuha ng barangay permit eh. Tapos pwede ka naman kumuha ng permit sa munisipyo. Bakit ayaw mo? Tapos pag kiniklearing kayo, nagagalit kayo. Tapos ngayon kumakampanya ngayon yan, hindi nga sumusunod sa batas. 'Di ba? Tignan mo, sabi nga, ulitin ko nga, with all the knowledge that I have, tingnan mo, hindi ako kumakampanya. May alam ako sa politika, hindi ako pero hindi ako kumakampanya. Bakit? Kasi alam kong may mas deserving pa kaysa sa akin. 'Di ba? Alam ko na merong mga mas may puso kaysa sa akin. Alam kong merong mga mas deserving kaysa sa akin. Alam kong magiging nuisance candidate lang ako. Magiging panggulo lang ako sa politika. Hahatiin ko lang yung boto para dun sa mga taong karapat dapat. Alam ko na namang hindi rin naman ako mananalo eh. 'Di ba? Pero tingnan nyo, with all the knowledge that I have, hindi ako kumakampanya. Nakakapagtaka to si parang kahapon lang, kailangan siyang tulungan ng kapwa-tao eh. 'Di ba? Tapos ngayon nakakampanya na dahil lang kung sumikat ka ng kapraso. Napipikon ako, naiinis ako. Magalit kayo sa akin, wala akong pakialam. Pero alam ninyo, Pilipinas, alam ninyo na ang dahilan kung bakit ako nagagalit para sa ikabubuti ninyo. Alam ninyo walang kayang gawin yung tao na yan sa politika. Alam ninyo, pagsunod nga lang sa batas, hirap na hirap pa eh. Alam ninyo yan. Ano alam niyan sa paggawa ng batas? Ano alam niyan? Nako, Pilipinas, matuto ka. Pilipinas, matuto ka. Baka naman may bumoto pa dyan. Parang kahapon lang, kailangan tulungan ng taong bayan. Ngayon, nangangampanya na. Anong masasabi mo kay Ellie na Ayan, yung mga ganyan, kahit papano. Yung mga ganyan, kahit papano. Yan si Ellie, kahit papano, alam niya pa pinagsasabi niya sa social media. Nasampahan pa nga ng kaso eh. Tignan mo, ang tigas pa rin niya eh. Hindi napapatinag yung tao na yan eh. Diretsahan lang tayo. Kung totoo yung tao na yan, at kung totoong, alam mo yan, ang puso talaga niya nasa mga kapwa-tao, boboto ko yan. Titignan ko muna, ungkatin ko muna ano plataforma. Nakita ko isa sa mga plataforma niya kahit paano medyo may sense eh. Yung kailangan alisin na daw, buwagin na daw yung provincial rate. Kahit paano nagme-make sense yun eh. Between Diwata at saka kay Ellie ako, pasensya na kayo. Sasama lang loob niyo sa akin mga fans ni Diwata, pero kay Ellie ako. Sige, go. pero agree ka daw po ba sir sa pagbuwag ng provincial? Once you're in, there's no going back. Bigo Live takes you beyond the screen. Live music, real conversations, and endless fun. Don't just watch, be part of it. Bigo Bigo! Kailangan palagay ko ekonomista ang magsulong yan. Kailangan ekonomista. Hindi ko kasi alam kung anong track record ni Ellie eh. Palagay ko ekonomista. Kasi hindi mo naman alam eh. Pagagastusin mo ngayon ng sobrang daming gastos yung mga negosyo sa mga liblib na lugar, ano magiging implication nun at ano magiging epekto nun sa Pilipinas sa kabuuan. Yun ang kailangan pag-aralan muna. Palagay ko, dapat pag-aralan muna yan. Tapos, tsaka tayo, then we can arrive to a sensible conclusion kung dapat na ba talagang buwagin yan o hindi. Kasi naiintindihan mo naman eh, di ba? Pumunta siya ng Davao, pumunta siya ng Cebu, tapos, hindi ko alam pumunta siya ng Cebu, pero pumunta siya ng Davao, tapos pinapakita niya ron, yung presyo ng parang pomelo, kung di ako nagkakamali, mahal pa kaysa sa minimum wage ng isang tao. So naiintindihan ko rin konsepto na yun. Ako palagay ko unahin muna natin, isa-isay natin, hindi buong Pilipinas. Bakit? Kasi may malaking porsyento, may malaking possibility baka bumagsak ang komersyo natin sa Pilipinas kapag basta mo na lang iniangat yung lahat ng sweldo ng mga tao eh. Diba? You have to think of the businesses as well. Kasi maraming negosyo ang malulugi kapag biglaan na lang na ganun ang mangyayari. Palagay ko, unti-unti natin. Una muna sa Davao, isunod ang Cebu. Tapos syempre, obviously, andyan naman na Metro Manila eh, 'di ba? Para gumabay dun sa dalawang malalaking lugar na 'yun eh. Tapos tingnan natin kung magiging maganda epekto sa Pilipinas in general. Kasi makikita mo naman GDP ng bansa eh. 'Di ba? Makikita mo kung ano itsura ng kung kumikita ba ang komersyo sa iba't ibang lugar. Ako palagay ko dapat pag-aralan muna 'yan on a broader perspective at hindi emotional perspective lang.
Ngayon, hindi ko kasi alam kung ano pinagbabatayan ni Ellie. Hindi ko alam kung saan siya nagbabatay dun eh. Pero syempre, pag inungkat mo, baka siguro isang araw mag-message ako kay Ellie, tingnan natin kung papansinin ako. Pag pinansin ako, makakapag-usap kami ng kaperaso, baka sakaling matulungan ko pa siya sa pangangampanya kung talagang taong bayan ang nasa isip niya. Pero kung ang gusto niya, manalo lang sa politika, tas kasi alam mo, hindi mo rin masabi eh. Merong possibility, at hindi ko naman inihalis yun, at hindi ko rin naman sinasabi na ito ang totoo. Pero meron din naman possibility na ang dahilan kung bakit niya tinatarget yung mga manggagawa kasi botante ang mga manggagawa. Sa buong Pilipinas, botante sila. So, di ba, merong malaking possibility na for publicity stunt lang yan. Pero hindi ko kasi alam kung ano pinagbabatayan niya para sabihin dapat buwagin na yun eh. Hindi ko alam kung ano pinagbabatayan niya eh. Pwedeng emotional perspective lang yun. Di ba? Na hinahatak niya lang ang emosyon ng mga tao para iboto siya ng mga tao. Pwede yun eh, possibility yun. Pero, possibility rin naman na nagmamalasakit talaga siya sa mga empleyado. Hindi ko alam, I wouldn't know. The only way para malaman ko yan, kailangan ko siya makausap o kailangan makita ko ng buo yung plataforma niya. Yun lang ang paraan doon para malaman ko, makapag-desisyon ako kung boboto ko ba siya o hindi. Pero between Diwata at saka si Ellie ako, pasensya na kayo. Samalan loob nyo sa akin, pero Ellie ako. Diwata, ano mamahala niya sa politika? Parang kahapon lang hindi sumusunod sa batas ng ng Pilipinas yan eh, di ba? Sidewalk vendor siya, ayaw niya kumuha ng mga permit. Pag kiniklear, nagagalit. Pakiramdam niya, pinagkakaisahan siya. Pagkakaisahan ka talaga, bakit? Nasa iyo atensyon ng mga tao eh. Ikaw yung nagiging halimbawa na hindi sumusunod sa batas eh. Di ba? Di ba nakita ninyo, bago naman ako pumunta rito, bago ako nagtinda sa kalsada, nagpaalam muna ako sa paligid. Sa mga politiko, at saka dito sa barangay, at saka sa etc. Nagpaalam muna ako. Kumuha muna ako ng mga necessary permits. Hindi yan, basta na lang ako nagtinda katulad ni Diwata. Salamat, brother. Salamat. Ingat kayo ha. Gagawad Paul. Okay, sige. Next question. Bakit iba po ba ang pagod sa Maynila kaysa sa probinsya? Palagay ko parehas lang. Pero you have to consider na hindi lang naman pagod ang pinag-uusapan natin eh. Pinag-uusapan din natin pati yung komersyo, pati yung mga negosyo. Okay, sige, ayos, papantay natin. Tapos pag nagsarado ang mga negosyo, di lalong wala ngayon na trabaho. Diba? You have to consider that as well. Kailangan mo rin consider yung mga maliliit na mga negosyanteng panaderia lang naman doon sa mga maliliit na liblib na lugar. Papaangat mo ngayon yung minimum doon sa mga liblib na lugar o paano ngayon yung mga panaderia. Diba? Kailangan mo i-consider yun eh. Na isipin mo, sige, manggagawa tayo. Wala tayong problema manggagawa. Eventually, gusto mo rin naman magnegosyo. Yung ibang mga manggagawa, gusto nyo rin naman magnegosyo, di ba? Paano ka ngayon makakapagnegosyo kung mismong pambayad lang ng minimum, hirap na hirap ka pa? Kailangan mo rin i-consider yun. Na kung ikaw, manggagawa, gusto mo rin maging negosyante, paano kapag ikaw na yung negosyante? Kailangan mo rin ilagay yun dun. Put that into perspective. Hindi lang naman ang importante, manggagawa lang maghapon magdamag. Hindi rin naman ang importante lang, puro negosyo lang. Diba? Kailangan balansin mo yung magabi ng panig. Hindi yan kumakampi si Chester sa mga negosyo, hindi ganun. Kailangan balansehin mo. Bakit? Kasi the least that I want is for businesses to close and then we will have a higher unemployment rate. Nasa manggagawa ang puso ko, ba't na mahabang panahon ako manggagawa eh. Ang hindi ko gusto, yung mangyari na ang mga negosyo ng mga maliliit na mga negosyo sa mga liblib na lugar ay magsipagsaraduhan dahil lang hindi nila kaya magbayad ng minimum dahil itinaas ang minimum. Tapos ngayon, bigla ngayon wala tayo mahanap buhay doon sa mga liblib na lugar. 'Di ba? Ang puso ko nandun sa mga manggagawa pa rin. You have to consider that as well. Unahin muna natin ang Cebu, unahin muna natin ang Davao. Tignan natin kung ngayon kung ano mangyayari sa komersyo dun sa buong lugar na 'yon. Tapos, tsaka natin tignan kung a-apply ba sa mga liblib na lugar. Yun ang sagot ko ron. Kung ano pong masasabi mo sa sistema ng bagong termino ng bansa? Ito bang administrasyon ni Bongbong? I think he's doing well economically. Doing well din siya sa bilateral agreement with other countries. Kasi kung di nyo nakikita, tinutulungan tayo ng ibang mga bansa para wag tayo masakop ng Ngayon, bukod doon sa dalawa na yon, hindi ko alam kung ano performance niya. Kasi busy kami sa pagluluto ng sinigang. Busy kami sa pagluluto ng sinigang. Ayan, may mga bagong empleyado na ako. So kahit paano, medyo makakalaya-laya na ng konti ang oras ko. So makakapag-research na ako ulit kung kamusta bansa natin. Paano maging mabuti ang isang anak kapag minumura ang magulang niya sana masagot? Isa sa mga bagay na mahirap kasi, yung turuan mo pa yung bata kapag meron ng sariling landas yung bata eh. Kaya nga sabi ni Solomon, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Pagka siya'y tumanda, hindi niya iiwalay. Kawikaan 22:6. You have to consider na medyo may tahig na yung bata na yan eh. Marunong na yan eh. May alam na yan eh. Palagay ko, bawasan mo yung resource. Ang dahilan kung bakit binabastos ka niyan bilang magulang, kasi binibigyan mo ng resource para bastusin ka. Isa pa, kasi wala kang pangil. Baka masyado kang nakamura, baka masyado kang nakagalit,
Tapos hindi na ngayon epektibo yung mura at yung galit mo kasi napakadalas mong ipakita. Lahat ng bagay na madalas mong ipinapakita sa mga tao, nawawalan ng kapangyarihan. Yung galit mo, tignan mo, hindi na masyadong epektibo. Bakit? Lagi ka na lang galit eh. Nakita na ng anak mo yun eh. Ang worst niyan, empty threats. Pira ka lang dapat magalit. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Pagka siya'y tumanda, hindi niya hiwalayan. Pag hindi sumusunod sa'yo, 22:15 ng kawikaan, paluin mo ang bata. Yun ang nakasulat sa Biblia. Ngayon sasabihin mo, hindi ba igaganto, bla bla, kumukontra sa batas yun. Kumukontra talaga sa batas yun. Pero ito, punto. Yung kamangmangan nababalot sa puso ng bata, kailangan mong ialis yun eh. Ang kamangmangan na nababalot sa puso ng bata, ngunit ilalayo ito sa kanya ng pamalong pangsaway. Yun ang nakasulat sa Biblia. Gaano karaming magulang ba ang nakulong dahil pinalo niya yung anak niya ng pamalong pangsaway? Pangsaway lang yun eh. Pupunta sa barangay yung anak mo, tapos hanggang barangay lang naman yun, hindi mo magsasampa ng kaso yung anak mo eh. Maliban na lang, siguro kung inaabuso mo na yung anak mo, magkaiba na yun. Boss, anong masasabi mo kay Boss Parak sa OTTY? Nag-expect ng sahod pag nag-OT sa trabaho? I see both perspectives eh. Nakikita ko yung magkabilang perspektibo, yung kay Kuya Renan at saka yung kay Boss Parak. Binubugbugan ngayon ng mga tao si Boss Parak eh. Pero you have to consider kasi na si Boss Parak, maliit na negosyante eh. Hindi pa naman siya sobrang laking enterprise eh. Hindi siya malaking negosyo. Ngayon, kung mag-OTY ka sa mga katulad ni Boss Parak, makikinabang ka talaga. Paano ka makikinabang? Kasi malaking porsyento na mabilis kang ma-promote sa mga maliliit na kumpanya. Tungkol naman dun sa mga malalaking kumpanya, malamang na hindi makita OTY mo. Pero naaalala ko kasi yung panahon na umo-OTY ako sa ilang mga boss ko, tapos pinagkatiwalaan ako ng mga malalaking bagay. Ngayon, eto punto. Hindi ko sinasuggest yun. Walang puwersahan dyan. At the end of the day, nagtrabaho ka, dapat ka talaga mabayaran. Pero kung yun ang dahilan para makapagpalakas ka sa boss mo, para pag may bagong opportunity o may promotion sa trabaho, so be it. Kasi kailangan mong ma-demonstrate sa boss mo yung commitment level mo eh. Ikaw mismo, you just have to be willing to do it. Willfully. Ikaw mismo, willfully. Hindi pinwersa ka. Kasi pag pinwersa ka, na iba na yun. Ibang usapan yun. Kung pumapayag ka sa ganung sistema para makapagpalakas ka sa boss mo, magiging advantageous sa'yo yun kapag nagkaroon ng promotion. Kasi naaalala ko yung mga panahon na ako pin-promote kasi wala pa sila, nandun na ako. Wala na sila, nandun pa ako. OTY yun. Promoted ako. Lumaki ang sweldo ko. Ngayon, ang pinupunto ni Boss Parak para maging negosyante ka in the future. Ngayon, ito naman kasi ang punto, hindi naman kasi lahat ng tao gusto maging negosyante in the future eh. Yung mga tao gusto lang sumweldo, tapos umuwi na. Yung mga malayo yung gusto mong marating sa buhay, I think that's one way to go about it. Pero you have to be willing to do it. Hindi puwersahan. Walang may gusto na pinepuwersa sila mag-overtime. Wala may gusto nun. Wala rin may gustong hindi sila binabayaran sa mga overtime nila. Pero alam mo, ito isang bagay na sigurado ko eh. Kapag ka maliit na kumpanya, kitang-kita ng mga boss yan. Pag malalaking kumpanya, hindi na masyadong mapapansin yan. So ako, it's your prerogative, it's your choice kung gusto mong mag-OTY, it's your choice. Choice mo yun. Pero hindi ka dapat pilitin sa kahit anong bagay na hindi tama. Yun ang sagot ko ron. Masama po bang maging sip-sip sa boss? Yun nga, sinasuggest ko eh. Kasi pag nagkaroon ng opening, syempre, automatic na kagad. Pero, bukod sa pagiging sip-sip, dalawang factor yan. Una, pagiging sip-sip sa boss mo na pinakapaborito ka ng boss mo. Pangalawa, performer ka rin. So, kung ano metrics nyo sa trabaho, dapat namimit mo. Kasi kahit ano pang sip-sip pa sa boss mo, kapag hindi mo naman namimit yung metrics, kasi ka rin klase ng empleyado, lagi kang late, lagi kang absent, pero paborito ka ng boss nyo, na pag pinromote ka ng boss mo, kasiraan pa sa boss mo yun. Dalawang factor yan. Isa pagiging sip-sip, isa lang yun. Pero kailangan na-meet mo rin yung metrics. Kung gusto mo ma-promote ng mabilis, yung dalawa na yun, i-meet mo yung metrics, tapos maging sip-sip ka sa boss mo. Kasi tignan mo, isipin mo yung konsepto, na kung ba, pantay-pantay kayong lahat, tapos pare-pares lang naman kayo nakakahit ng metrics, tapos pare-pares kayo mediocre. Tapos merong isa sa inyo mas magaling makisama kaysa ron sa iba, palagay mo sino mapopromote. Ilagay mo yung sarili mo dun sa posisyon nung magpo-promote. Ito hindi mo gugustuhin. Tiyan mo, lagi kasing dalawang panig yan eh. Laging merong sip-sip, tapos laging merong bitter doon sa sip-sip. Pansinin ninyo, sa lipunan, laging ang napopromote yung sip-sip. Pansinin ninyo, yung mga bitter doon sa mga sip-sip, sila yung nalalaglag. Kung hindi man resign, ang nagiging ending nila, tanggal. So, pipili ka lang ngayon doon sa dalawa. Pwede kang maging neutral, oo, ginagawa mo yung trabaho mo, hindi ka bitter doon sa sip-sip. Pero, sa mas madalas na pagkakataon, it's one way or the other eh. Yun ang pinaka-common eh. So, ngayon, pipili ka ngayon doon sa dalawa. Ikaw yung sip-sip na nahihit mo yung metrics na napopromote, o ikaw yung nakakahit ng metrics pero bitter ka, tapos ayaw sa'yo ng boss mo. Pili ka lang sa dalawa. Pwede ka maging neutral, you also have that option, pero sa mas madalas na pagkakataon, you only have to. Boss, anong mas mahalaga, respeto o loyalty? Ba't pa kasi pinaghihiwalay nyo pa? Pagsamahin nyo na lang. Mas malayo mararating mo pag pinagsama mo yung dalawa, may respeto ka na, may loyalty ka pa. Huwag yun ang paghiwalayin. Kasi sa mas madalas na pagkakataon naman, hindi kayo mabibigyan ng crossroad dyan sa gitna ng dalawang respeto o loyalty. Pagsabayin mo na lang, yun ang suggestion ko sa inyo. Boss, anong masasabi mo sa mga artistang nagpo-file ng COC? If you have the brains, if you have the guts, and if your heart is for the Philippines and not just for money, I think you should run for politics. Yun ang palagi ko ron. It doesn't matter na kung ano pa ginagawa mo sa buhay mo, kung artista ka ba, o negosyante ka ba, o ganito, o
ganyan, o it doesn't matter na. Pero alam mo, ang punto ron, dapat naman may utak ka naman. Pag alam mo ka pa, huwag ka pang kumampanya. Para katulad din Diwata eh, di ba? Parang kahapon lang, kinakailangan tulungan ng taong bayan yan. Tapos nakikita mo dinidemolish sila sa kalsada kasi alam mong hindi sila sumusunod sa batas. Tapos ngayon biglang nakangampanya na. Ano yan? Sapat na ba yung oras na yun para mangampanya talaga siya? Hindi talaga ako pumapabor sa ganun. Gusto kong mga politiko natin, mga matatalinong tao, mga matatabahang utak, hindi mga korap at ang puso ay nasa Pilipinas. Idol, pa-shoutout po. May tanong lang po ako. Kasama po kaming breadwinner ngayon na tropa ko. Ano po kaya pwedeng mong masabi sa kanya? Kasi sa kanya daw lahat umaasa. Lahat ng mga 18 anyos pataas at hindi pa senior at walang sakit at hindi PWD at walang diferensya at ang katawan at hindi nag-aaral, hindi ka dapat nagbe-breadwinner sa ganun. Tamad yan. Sa mas madalas na pagkakataon kasi, tingnan mo, hindi nyo napapansin sa Pilipinas ha. Meron kakaibang weirdong konsepto rito sa Pilipinas eh. Ang hindi ko nga maintindihan bakit nagkaganyan. Ang konsepto, mag-aasawa tayo. Tayo, gawa tayo maraming anak. Pagka lumabas na yung panganay, gagawa pa tayo ng mas marami pa. Paglabas ngayon ng panganay, medyo malaki na, nakakapagtrabaho na, sa kanya na natin iasa yung pangalawa, pangatlo, pangapat, panlima, panganim, pansampu. Kung ilan man yung pinagpasarapan nating mga anak. Yun ang common eh. Hindi ko rin maintindihan kung bakit nangyayari dito sa Pilipinas eh. Ba't hindi na lang magtrabaho ka ng gusto, mag-ipon ka ng gusto para may maipamana ka sa anak mo. Hindi ko maintindihan sa Pilipinas kung bakit meron tayong kakaibang konsepto rito na kung sino nagtatrabaho dun sa mga anak, iasa na lang natin lahat sa kanya. Bagong konsepto yan kasi dati panganay eh. Asa natin lahat sa panganay. Tapos pag tayo tinatamad na rin magtrabaho, 40 pa lang tayo, 50 pa lang tayo, hindi pa tayo senior, diba? Kaya pa natin magtrabaho. Hindi, tinatamad na tayo eh. Umasa na rin tayo sa panganay. Ngayon, kung sino na lang may trabaho sa bahay, kahit sino may trabaho, umasa na tayo sa kanya. Hindi ko maintindihan yung ganyang konsepto. Sa akin, diretsahan na. Kung halimbawa ako kumikita ng pera, pasensya na kayo, pero 18 years old pataas, hindi nag-aaral, hindi nagtatrabaho, hindi pa senior citizen, hindi PWD, walang sakit, lumabas kayo ng bahay, magtrabaho kayo. Hindi na importante kung sino pa yan. Kasi hindi ko rin maintindihan yung konsepto eh. Tingnan mo, pansinin nyo. Breadwinner, late na yan nakakapag-asawa. Kung maaga man makapag-asawa kasi napagod na yan. Tapos tignan mo, yung mga kapatid na sinusustentuhan, nagpapabuntis. Tapos ang malupit nun, nabuntis ngayon, nilabas ngayon yung bata, isasaksak ngayon sa'yo yung bills ng bata. So yung panggatas, pangganto, yung pangganyan, pampacheck up, lahat na lang ng maisip nila, pandayaper, iaasa ngayon doon sa isang pirasong nagtatrabaho, tapos lahat sila nakasaksak na ron. Hindi ko maintindihan yung ganyan. Ba't hindi na lang tayo pare-paras magtrabaho? Ba't hindi na lang tayo pare-paras mag-ipon? Para pag tumanda tayo, pare-paras tayo may bubunutin. Ba't hindi magkaganon? Tungkol sa mga breadwinner, huwag kayong maging sustentador ng mga tamad. Kung sino man yung mga tamad sa pamilya nyo, palabasin nyo, kain nyo palabas ng bahay, magtrabaho sila. Kuya, ano pong masasabi mo kay Sam Versosa na networker na balak atan tumakbo ngayon 10 out of 10 friends say you have to go to that wing place and that pizza shop and that noodles. sa politika? Gaya nga ng sabi ko, kung may taba ka ng utak, may malasakit ka sa kapwa-tao, tumakbo ka sa politika. It doesn't matter naman kung anong industriya pinanggalingan mo. Basta huwag ka naman loloko ng tao kasi masyadong maraming lokohan dyan sa networking. Diretsahan lang tayo, mga payaman-payaman nyo, na alam nyo namang hindi naman talaga yumayaman yung mga networker nyo. Diretsahan lang tayo, masyadong maraming panloloko dyan sa industriya ninyo. Ngayon, hindi ko sinasabing si Sam Versosa manloloko. Hindi ko sinasabi yun. Pero sinasabi ko, masyadong maraming lokohan sa industriya nyo. Huwag naman sana kayong manloko ng mga kapwa-tao. Huwag naman sana kang dahilan kung bakit kayo kumakandidato para makuha nyo yung pera ng taong bayan. Magkaroon naman kayo ng malasakit sa susunod na lahi natin. Gusto mo bang yung mga magiging anak ninyo, mga mangmang na mga tao, dahil yung perang dapat para sa pag-aaral ng mga kabataan, kinakain nyo? Maawa naman kayo sa Pilipinas. Masyado nang ang Pilipinas dito ng mga kapwa natin, Pilipino rin. Gusto nyo bang yung susunod na lahi natin, puro kasi pinagkakain nyo yung perang dapat para sa mga kalsada natin, mga perang para dapat sa pag-aaral natin, yung mga perang dapat sana para sa mga ordinaryong taong bayan. Ganyan ba gusto nyo sa Pilipinas? Diretsahan lang tayo. Hindi ko sinasabing si Sam Versosa masamang tao, pero ang sinasabi ko sa inyo, Pilipinas, sana pumili kayo ng mga politiko ninyo na alam ninyong maganda track record, mga mabubuting tao na matatalinong tao rin. Anong masasabi mo sa pagtakbo ni Dr. Willie Ong? Dapat ba siyang iboto na alam naman nating may sakit siya? Hindi ako magkakampanya ng kahit na sinong politiko. Kasi tatanungin sa akin, dapat bang iboto siya? Dapat ba iboto siya? Ayokong magkampanya ng kahit na sinong politiko. Bakit? Kasi pag pumalpak yan, kasalanan ko pa. Diba? Ayokong gamitin yung impluensya ko para magkampanya ng kahit na sinong politiko na hindi ko kilala personal. Si Doc Willie Ong kasi sa mahabang panahon nakikinig talaga ako sa kanya. Pero kung dapat siyang iboto o hindi ko alam. Basta ang alam ko, mabuting tao siya. Pero hindi ko alam kung ano puso niya kung bakit siya tumatakbo sa politika. Maraming natulungan si Doc Willie Ong Pero ito rin ang sasabihin ko, hindi ko kinakampanya si Doc Willie Ong. Pero ito ang sasabihin ko, ako personal, kung ako boboto ko siya.
Susumbong ako. Pero hindi ko sinabing iboto nyo, ha? Hindi ko sinabi yun. Sir, ano po masasabi niyo po sa Thailand incident? Kung magkakaroon po ba kayo ng anak, papasamahin niyo po ba sa field trip? Pag nagkaroon ako ng anak, papasamahin ko talaga sa field trip. Kasi hindi naman dahil may nangyaring ganun, hindi mo napapasamahin ng anak mo sa field trip. You have to consider na lahat naman ng bagay na ginagawa natin may risk eh. Paglabas mo ng bahay, pwede ka mabangga. O dahil ba, may lumabas ng bahay, nabangga. Huwag na tayo lumabas ng bahay, ganun ba? Laging merong risk, pero it's about risk versus reward ratio. Sa mahabang panahon, pinag-field trip ako, wala naman nangyari sa akin eh. Nung bata ako, pinag-field trip ako, wala nangyari sa akin. Hindi natin inaalis yung possibility at nalulungkot tayo doon sa mga bagay na ganun pangyayari. Pero aksidente yun eh. Wala naman nag-e-expect nun, kahit yung mismong driver, hindi naman gusto yun. Kahit yung mismong nag-organize, hindi rin gusto yun. Walang may gustong mamatay sa aksidente. Saan po Nakakatuwa yan naman at ano po yung businesses, sir? Meron pa po ba? Oo, nandito kami sa Mahabang Parang, Barangay Hall sa Angono, Rizal. Ulitin ko, Mahabang Parang, Barangay Hall, Angono, Rizal. Ano daw po yung Ano to? Sinigang na baka. Sinigang na baka. Ito yung pinakamasarap na sinigang na baka na matitikman mo sa buong buhay mo. Pangalawa sa luto ng nanay mo.